Okay, unboxing tayo. Compressor to. Pina-order lang sa akin nung isa nating customer na loyal customer natin. Nasa ibang bansa siya, so nakisuyo lang na i-order ko ng compressor kasi napapago na rin daw siya magbobomba. Nahihirapan din yung mga kasama niya. So pina-order niya ako ng compressor. So binili ko to online. Tulad ng sinasabi ko sa dati sa mga video ko na lahat ng compressor natin galing ng China. So lahat yan marirepair yan, lahat yan mabibili natin ng parts kung marunong tayong maghanap sa online platform. Mas lalo na sa pinakamadami sa AliExpress, makaka-order ka ng mga parts. Kahit anong parts pa yan ng compressor, palagay ko makaka-order ka kasi na-try ko na, nakita ko na dun eh. So unbox natin to. Ito yung nabili online. So kung meron kayo nito at hindi nyo kayang i-repair, dalhin nyo sa akin. Dumating to, ang position yan, dumating ako sa bahay ganito na. So palagay ko nakahiga ito. So yun lang, pagka bumili kayo online, hindi natin alam kung ano-anong position yung nagiging position niya. Hindi natin alam, baka nabalibag din to. So cross finger tayo kung ayos to hindi. So open na natin. Balot na balot siya. Kapal ng magurat. Ayan o, air compressor. Hindi pa sinabi yung brand, makikita nyo naman pag binuksan ko. So, ang position niya ay base sa kahon ay ganito. Ayan, may brand pala sa kahon. Ayan o. Tuxing. Ganyan pala ang position, hindi man lang nilagyan nung supplier kung anong posisyon. So parang gamble to eh, pero siyempre mababa ang price. Siyempre naman yung mga local seller natin, siyempre kailangan din nilang kumita. So silyado siya oh. Naka-sink-wrap ng plastic kung makikita nyo yan oh. Inakat ko yung mga gilid niya, may protection din sa gilid, parang bumper. Siguro yung original tuksing talaga to. Kasi lahat naman yan galing China, isang pabrika lang yan. So, tuksing. Yan may mga bumper guides sa gilid. Pag nanonood ako ng ibang video, tinatanggal-tanggal ko yung mga ganyan, nainip ako. Tagal. Siyempre, parang inaanuhan natin eh. Ayan. So ito yung mga laman. Manual. Wala namang nagbabasa. So meron siyang libreng filter. Ang dami. Malaking filter. So sulit na yan. Dito lang sa package, makikita nyo na, sulit na yan. May kasama siyang gasket. Pump ng water, cooling, at mga repair kit na o-ring. Sama hose, siyempre. Ito malambot pero okay yan. At power cord. European yata tawag dito. So ganyan, US type. Gawin natin to. So ito na ang tuksing. So ayan, wala nang laman doon. Kita nyo na, wala nang laman. So gawin natin to stand. Ayan. May napasin ko yung paa niya, saksyon. So pag nilapat nyo to sa mga tiles or flooring na tiles, yun na yung sisilbing vibration damper nyo kasi didikit yan sa tiles, hindi tatakbo, hindi ba tatakbo. Yung iba kasi, katulad ng nabili ko dito sa atin,
Hindi ganito. Yung matigas na ito. Pag pinapat nyo sa tires, ayun o, dumidikit siya o. Yung vibration damper. Yeah. Basta makinis. So, okay. Okay. Ayan. So, ayan. Yan yung tuksing. So, may warning. Set up ko to. Ano ko lagay dito? Ito yung breather. Kailangan, ayan o. Please replace this one to breathing rod before compressor start. Talinan yung langis, tanggalin nyo itong takip, at palitan nyo itong ng breather para yung may breather siya, yung housing niya hindi mabibilda pa ng hangin, hindi sasabog. Doon tayo nagkakamali madalas. Tapos ayan, meron din ditong precaution. Ayan o. Precaution. Ayan, precaution for use and transportation. So walang langis. Meron siyang temperature dito. Ayan, 302 degree. May reset. On off button. Yung hose na kasama niya, mga less than 1 meter siguro to. Mahaba na rin yung hose na kasama niya. In fairness, mahaba yung hose na kasama niya. So ayos siya. Ayan, may quick release. Ayan. In fairness, maganda yung hose na kasama niya. Oh, teka. Ayan, mahaba yung hose na kasama niya. Oh. So ayos siya. Ayos. So complete naman. Ayun yung gauge. May plug dito. Alam ko, pwede mo din lagyan dito ng... hindi. Ito yung gauge. Ito yung release valve. Power. May saksakan dito ng... Ito yung power. Yung lalagyan ng cord. Ito. Lagyan ng cord to. Yan. Ito yung saksakan ng pump. So... Ang diskarte ko sa compressor, matagal-tagal na yung compressor ko, taon na itong binibilang. Pag umabot ako ng 60 degree, 50 to 60 degree, ini-stop ko siya, pinapahinga ko siya. Tapos syempre may pump, ginagamitan ko din siya ng ice. Pag cooling na, bumaba na siya ng 30, katulad nito, yung temperature, start ko again. Hindi ko siya pinalakpas ng 60. Madalang na madalang. 50 to 60 degree. Shutdown niya ang pahinga. So hanggang ngayon naman buo pa. So mukhang actually compare dun sa compressor ko, dun sa Mega. Mega kasi yung brand na nabili ko, pero marami din online na walang brand. Mukhang mas hindi, maganda lang ang pintura ng tuksing, parehas lang pala. Shiny yung tuksing, ano. So maganda yung paa niya. May sacking. So, pagka nilapat nyo siya sa makinis o sa makinis na surface, magsasaking siya, maggaganyan lang siya, hindi siya tatakbo. Kumbaga. So, ito na yung compressor. Sasalinan ko ito ng langis. And then, tignan natin, paandarin natin kung magpe-pressure siya. So, pause ko muna to. Abangan nyo na lang. Maya. Okay. Ito lang, hindi ko alam kung aabot yung oil na nilalagay ko dito. Nilalagay ko kasi sa mga compressor ko, kahit noon pa, kahit yung malaking compressor ko, ay automatic transmission fluid. Any brand. So, bahala na yung mga mambabats dyan kung anong oil lang dapat ilagay. Pero ito kasi ginagamit ko, tested ko na to. At mura pa. Kahit yung malaking compressor ko, ilang taon na yun, magli5 taon na. Chine-change oil ko yun every 1 year. Ito lang ginagamit ko, transmission fluid. Kasi mura. Hindi ko alam kung aabot to. So, lalagyan ko ng oil. Pag lalagay pala ng oil nito, dito lang sa dot. Ayan, makita nyo yung may dot dito yan eh. Ayan o. Kahit magpas ka ng konti dyan, sa dot na yan, makikita nyo naman dito sa level,
Ayan, dyan sa level na yan, makikita nyo dyan, ayan o, meron naman siyang instruction dyan. So, sundin nyo lang. Pwede kayong lumagpas ng konti, walang problema yun. Sundin nyo na lang. Hanggang doon. So, yun din yung gagawin ko. So, hindi ko na pakikita, lalagyan ko na. Tapos, lalagay natin itong breather. Ayan. So, natuwa ko dito, ayan, may QC din, no? May QC pass, ibig sabihin, check to nung maigi sa planta. So, yun lang, ilalagyan ko to, tapos testingin natin. Okay, so, lagyan na natin ng langis. Meron akong embudo dito. Uy, pasok ka. Medyo malaki yung butas ng embudo ko. Pasok nyo lang. Yan. So, lagyan natin ng transmission fluid. Nakita nyo, kulay pula yan. Yun, no? Pula, oh. Sana umabot sa level, wag na akong pabilin. Kulang. So, popause ko muna to. Bibili muna ako ng transmission fluid. Naubos na. Ginamit ko din, nag-change oil ako last year dun sa compressor ko ng TCP. So, bili kong bago. Pause ko muna to. Okay. Ayan, salinan ko na. So, makabili na ako ng ganun brand. Depende kung saan lugar kayo, mura lang to. Pinakamahal siguro bibili nyo to 150 pesos, pero sa iba 180, 150, 200, between 150 to 250 pesos. Baka sa iba 300, hindi natin alam. So Dextec automatic transmission, or ATF, pwede na yun, basta ATF, yun lang ginagamit ko. So yun din yung mababasa ko sa ibang thread sa ibang bansa, ginagamit nila. And dun sa kumpanya namin, malaking compressor, ATF din yung ginagamit ng iba sa ibang compressor. Kasi masyadong mahal yung branded daw. Parehas lang naman. Pero usually, yung sa akin, ang taon na binibilang, maganda pa rin ang kulay red ba yun or pink. Tanggalin nyo lang to. And ito yung sa transport nya. Talagang tinatanggal sa transport kasi tinatanggal nila talaga yan. O may o-ring pa dito, ayan o. Kunin niyo yung o-ring, ewan ko kung pwede dito, pwede siguro. Lipat nyo lang yung o-ring doon. Ayan, lipat nyo yung o-ring. Ayan, lagay nyo dito, yun yung breather. So yun, may nilagyan ko, sinalinan ko na ito, hanggang doon, hindi ko na nilagay sa video. So ayan, pwede na natin gamitin yan. So unang gawin mo ay checkin mo yung mga natin yung mga fittings kung may higpit. Teka, hindi ka na ko yung ano ko. Okay, suot tayo ng gloves. Nasanay na akong magtrabaho ng gloves kasi mandatory ito sa amin eh. Mas lalo pagka ganito mga ginagawa. Pag electrical, minsan tumapayag sila walang gloves. Yung mga ganito, nasanay na ako may gloves para hindi rin dumumi yung kamay. Yun. So, patingin ko, pag local yung binili mo na ganito, so checkin nyo lang yung mga fittings na to. Pag local yung binili mo sa local ka bumili at isishipan ng malayo, siguro pa-ship nyo na lang ng walang langis. Kasi hindi mo alam kung ano yung magiging position nito pag magbabiyahe na. Kahit lagyan mo pa ng D-side up, lagyan ka up, careless kasi yung ibang shipping company, babali-balentong yan. So yun lang is tatapon dito sa breather. So mas safe siya na i-transport ng walang langis. Kahit international sa ibang bansa, yung power unit namin, malalaki, nire-recommend nila walang langis. Kasi nangyari na rin sa akin, full yung isang power unit na pinadala ko sa Papua New Guinea nung nandun ako sa Singapore. Pagdating dun sa site, kasi ang haba ng biyahe ng truck, wala nang hydraulic oil yung tangke.
Kasi tumapon na dun sa truck kasi sa vibration lumuwag yung mga tornilyo dun sa suction line ng pump. Naubos yung langis. So order kami langis. So kaya na-recommend din ng mga supplier na walang langis talaga pagta-transport kasi nga shipping na ganyan. Bale-balentong yan. Pwedeng patuog. Kaya ang kakapal nung ayan, maganda naman no, kapal. Secure na secure yung pump. Secure na secure. So natuwa naman ako, maganda siya. So yan. Lagay natin, mamaya natin lagyan natin ng breather. Teka, paano na? Breather, male, female. Isa pa. So, dito natin ilagay yung breather. Yung iba, dito nilalagay yung breather para naka-fix. Pero kasi ito, pabili to sa akin ng customer ko, pinagkatiwalaan tayo. Lagi siyang nagpapagawa sa akin ng PCP. So, iaano ko to, lalagyan ko to ng mga quick connect. So, lalagyan ko quick connect dito. Ditanggal yung hose para kung ano, hindi nakakalawit-lawit na ganyan. Kung gagamitin lang niya, i-connect lang niya. Tabi niya, then magagamit pa niya to sa foot pump. Kasi alam ko naka-quick connect din yung mga foot pump na mga hand pump na sinupply ko sa kanya. So yan. Dito natin lalagay ito. Okay. Lagyan natin dito ng o-ring. Pwede na o-ring dito. Saan yung mga o-ring ko? Ako ba nilagay? Ito. Gasket or o-ring. Yan o. Yan. Maganda yung o-ring kasi konting higpit lang, selyado na. Pwede din yung acetal. Kaso pag matigas yung acetal mo, pagka sobrang higpit, maliit na yung butas, nagsasara. So ako, o-ring lang. Yan, o-ring. Ang ganda nung filter niya, malaki. Yung nabili kong compressor, yung Ermega, ang igsi na nung kable, ang liit pa ng filter. Tapos ang dami pa niyang spare, oh. Daming spare. Tignan natin kung may laman. May laman na, oh. Ayan. Yung filter. Air filter. Moist. Tignan natin kung may gasket, oh. Ganyan lang, tignan nyo lang yung mga connection. Chinig ko na yung mga fittings dito, masiskip. Mukhang maayos ang pagkagawa dahil ano, may QC, ano. May QC. Ayan, oh, may acetal. So ito okay lang to, may acetal to. Yung o-ring kung nilagay ko dito, pag hindi umubra, di papalitan natin ang acetal. Tapos lagyan nyo ito. May acetal din to. Tanyo yung butas na to. Sobrang liit na. So bago nyo ikabit, sundutin nyo yung butas. Ayan o. Dun minsan, sobrang liit na ng hangin. Nakakadelay yan ng charging. Tsaka magsasara. Minsan akala mo hindi na gumagana yung bomba mo. I mean, nakikita mo yung pressure, hindi pumapasok dun sa PCP mo. Ay, parehas naman thread M10 ay M8 kaplaglag. Yan, ganyan na, mahirap ang video. Yan, so tutorial to. Ayan, ganyan lang yan. Pagka ko na pumasok. Ayun, so ito ano, magsara. Okay.
Yan. So, ready na yan. Tapos, hose sa tubig. Ano nga ma-testing natin to actual ano. Kabit nyo lang dyan. Yan. Yung pump niya kasama. Oops. Nakalaglag. So may QC pareso. May QC din to, QC pass. So ibig sabihin na test to lahat. Connection dito sa pump. Pump pare-pares yan kahit pa aquarium pump yan. Nalagay dyan. Submersible inlet. Depende anong gusto mo. Yan. Ito na lang. Meron pang yun ito pang malaking hose. So ito. Ito ba isang extension ko? Meron pa ako isang extension. Okay. Ito, may saksakan dito yan, pwede or pwede separate nyo na lang. Tapos yung pump. Lagay nyo lang dyan. Pump. Ayun. Karga tayo ng tangke. Yan yung tangke kung maliit. Ito. Kargahan natin to. Hindi ko alam kung may karga to. Check natin. May karga kaya? Karga kaya? Sarado. Meron siyang focus. Focus 1000 PSI. So, kargahan natin to. Okay, tanggalin natin gloves so babasa. Habang tatanggal ng gloves, kunin natin yung extension wire. Extension, sandali, gusto ko lang. Yan. So 30 degree yung kanyang. So dun sa return, pwedeng sa taas, pwedeng sa baba. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Circulate lang naman yung tubig dito sa housing niya para lumamig. Yan yung cooling system niya. So saksak natin. Off. Naka-off yan. Ay, sorry. Dali, tapon to yung tubig. Ang gumawa ng video setup, live jet. Ayan, circulate na yung tubig. Nagbasa tuloy ako, nagbasa. Ayan circulate na yung tubig, kita nyo. Kita ba? Ayan circulate na yung tubig. So bukas nyo muna yung valve. Testingin nyo kung may lalabas na hangin dito. Moment of truth. Final start.
Maingay itong pump. Pero mukhang lakas magkarga nito ah. So, yan. Nakita nyo na. May 1,000 dito sa regulator. Regulated to eh. So, kargahan natin to. Yan. So, sara nyo. Hayaan nyo bukas muna yon. Tapos on nyo para makabuelta yung pump tsaka yung motor. Pag andar nyan, yan. Tulad na sinasabi ko, kahit sa manual naman, nandun naman yan, 60 degree lang maximum. So ayan o, umabot na siya ng 3,000 PSI. Sandaling oras lang ng charging. Umabot na siya ng almost 3,000 PSI. Yung regulator nakaset siya ng 180, ayan o. 1.8. So dito sa gauge, 2,500 PSI, 50 degree. Ayan, lumalamig na siya. Nagpo 49 degree na. Kaya hindi nyo nakita yung dapat natin yung bumababa na siya. Bumababa na yung cooling yan. 44. Yan. So, maganda yung may yellow. Pag may yellow, tagal ng pumping niya. Naabot siya ng mga ilang minuto bago umabot siya ng 60 degree. Kasi yung temperature ng tubig natin is nasa, let's say, ilan lang yan? 26, 27. Kung lalagyan nyo ng yellow yan, mas malamig. So, mas tatagal yung bomba natin. 38 degree na. Pag umabot na ulit ng normal temperature to, hindi naman mainit, hindi pa naman ako napapaso. Pero kung malaking tangke yung kakargahan nyo, mag-iinit yan, bahalos din nyo na, baka mapaso na kayo. Pero siyempre, observe nyo yung temperature, hanggang di kayo maabot ng 70 to 80, hindi masisira yan. Well, depende sa paggamit. So, yun ang gamit ko, hanggang 60 degree lang talaga. So, pahinga nyo, pag bumaba na ulit yan, 36 yan, per 36 degree. Kaya nilagyan to ng temperature, yun yung clue nyo eh. Yun yung clue nyo sa... Kaya mas mainam sa mga baguhan, sa tingin ko lang, baguhan tapos sa... bimili kayo ng ganito, mababang presyo kasi hindi siya auto shut out. Kasi minsan, yung auto shut off, set nyo ng 3,000, malaki yung kinakargahan nyo, hindi nyo papatayin. Ang taas na pala ng temperature, so masisira yung compressor nyo. Hindi tatagal ba? Hindi mo masisira, hindi tatagal. So ayan, mababa na ulit. So kargahan ulit natin kasi bumaba. Gawin natin to ng, kasi gusto ko 3,000 yung karga ng tangke. So ito yung pressure. Focus natin dun sa pressure. Ayan. Ayan. So bilhin nyo lang ng konti doon para lumabas yung tubig nya. Ayan, good. Or
i-bleed nyo lang kasi wala namang ano yan, may check valve dito. Bleed nyo lang yan para lumabas yung ano. I-on nyo ulit para walang pressure. On nyo. Kasi in-on nyo, binilid nyo, ayan bukas. Kita nyo yung pinipihit ko. Ayan, bukas yan. Para walang pressure, hindi forsado yung electric motor tsaka yung bomba. Kasi kung i-start nyo yun na may pressure, baka mahirapan. So, yun lang. Mga tip lang. So, i-start nyo ulit. Start na. Dito, tara nyo lang. Kung tara nyo, mag-pressure na yan. Yun. Ganun lang pagkakarga. So, bleed nyo. 3,000 PSI. $3,000 na yan sa tangke. Ayan, may init-init oh. So, tatanong, bakit hanggang 3,000 lang? Ako kasi kung magkarga ako ng tangke ko, kahit yung mga CF tank ko hanggang 3,000, maximum niya 3,500. Kahit ang working pressure niya is ang maximum niya is 4,000. Kasi ang kailangan lang naman natin sa PCP natin is, let's say, pinaka-common is 1,800. Bakit natin kailangan kargahan ng malakas? Ng malaki? Which, pag nagkaroon ng aksidente is, sobrang lakas ng karga. Konting baksak mo, tinamaan yung fittings, tingnan masama ang mangyayari. So ayan, na-release mo na yung pressure dito, release mo na dito. Wala na. So yan. So sir, ito na yung compressor mo. So, dun sa nagpabilis akin, nakasetup na yan. Ang gagawin ko lang ay lagyan ko ito ng quick connect dito para hindi ganitong, para pwede mong tanggalin at magamit mo din to sa mga hand pump, foot pump mo. So maganda yung compressor na nabili ko. Na-surprise ako sa quality at saka yung mga kasama niyang accessories. Maganda kasi yung compressor ko nabili ko Air Mega is kamahal-mahal, tapos kalit-lit nung filter. Ito, maganda yung filter, malaki. Which, nabili ko lang yung filter ko. Meron din akong ganitong kalaki. O, mas maliit. O, ganito. Eh, nabili ko, mahal din. Tapos, ang dami niyang spare na cotton. So, may gasket, may o-ring. Yan, may gasket, may o-ring. So, warranty nito ay wala. Pero pag nagka-problema, dali nyo lang sa akin, ako bahala dyan. Mare-repair natin yan. Simple lang yan. Makakabili din tayo ng mga piyensa. Kahit yung mga piping na yan, walang problema dyan. Pwede natin gawin yan. Basta't may mabili tayong piyesa. Pero sure ako makabili tayo ng piyesa like yung housing head ng lamp. Hindi mo natin kailangan i-repair yun eh. Palitan lang natin ng head. Kung wasak na yung head, kung o-ring lang or mga parts nito, walang problema yan, makakabili tayo. So yan, ganun lang po ang gagawin nyo sa inyong bagong compressor. Masyado nang mahaba yung video, so ganun na lang. Yan o, knocked out.
May pressure pa rin. 1.8. Tanggal na yung tangke. German disc ang nakalagay dyan. Alright. So yun lang. So ready na tong compressor nyo. Meron pa ako sa inihintay na pinabili nyo. So pagdating na pwede na yung pa-pick up to. Tapos dalhin nyo yung pare-repair yung laruan. So para matapos na natin to. Brand new Tuxing. Okay, thank you.